Kinaumagahan nang lumabas si Jonah mula sa banyo, ay narinig niya ang malakas na tinig ng kanyang ama. Sumusobra ka na, Risa. Hinayaan lang kita kagabi dahil ayaw kong ipahiya ka sa harap ng ibang tao. Pero ang ingay-ingay mo. Dinig-danig ko hanggang sa kwarto ang lakas ng tawa mo para namang wala kang kasama dito sa bahay. Binulabog mo pa pati ang mama. Galit na sermon ni David. Ingit lang kayo dahil ayaw niyo kong sumaya. Sabi lamang ni Risa sa galit ng tinig. Hindi ito nangingiming sagot-sagutin ng ama. Palibhasa kasi mga ipokrito kayo dito. Alam ko naman na gusto mong mag-asawa uli, pero hindi mo ginawa dahil gusto mong palabasin na diehard ka kay mama. Huwag mong iliko ang usapan natin, sabi ni David sa nanggagalaiti sa galit. Ikaw ang topic dito. Ang pagkawalang modo mo'y alisin mo. Hindi nakatiis si John ang huwag puntahan ng dalawa matapos makapagbihis. Ano ba yan? Kaaga-agay nag-aaway kayo. Mahina niyang sabi. Paano kasi itong isang to? Asal squatter gayong hindi naman laking squatter. Sabi ni David na napapailing sa galit. Kasalanan mo. Pinalaki mo akong hindi sinusubaybayan. Sisihin mo ang sarili mo dahil kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung lumayakay ako sa piling mo, hindi sana ako ganito ngayon. Hindi nagsalita si Damit. Gumalaw lamang ang mga muscles nito sa panga. Tama na, Risa. Magbihis ka na at papasok na tayo sa eskwela. Awat ni Jonah sa kapatid. Isa ka pa. Singhal sa kanya ni Risa. Pare-pareho kayong lahat dito. Pagkasabi, iniwan na sila nito. Napabuntong hininga si David sa galit. Bago tayo magsisihang dalawa, ibalik na natin yung kapatid mo sa probinsya. Sabi nito sa tinig na may pinalidad. Hindi magkakaroon ng katahimikan ng bahay na ito hanggat nandito si Risa. Hindi ko kayang baliin ang sungay niya dahil kapag pinipilit ko'y baka maging kriminal lang ako. Papalalong magre-rebelde si Risa kapag ginawa ninyo yan. Sabi ni Jonas na bakas sa tinig ang pagtutol sa gusto ng ama. Kailangan lang ni Risa ng kaunting atensyon at pagmamahal mula sa inyo. Kapag naibigay ninyo yan, ay nasisiguro kong magbabago siya. Huwag mong ipilit sa akin ang isang bagay na hindi ko matanggap, Jonah. Tigilan mo na ang pagpapahirap sa kalooban ko. I'm suffering because of her. Paalisin na natin siya dito. Papa, hindi ako papayag. Please don't do that. I'm so sorry, Iha. Gustuhin ko mang sundin ang gusto mo ay hindi ko magawa. Sana ay maintindihan mo rin ako. Sumiklab ang galit ni Risa nang malaman ang desisyon ni David. Nakipag-away ito sa ama. You can't do this to me, Papa. Malakas na sabi ni Risa. May karapatan ako sa bahay na ito at hindi ninyo ako mapapalis. Or else ay maghahanap tayo sa korte. Inaabandon ninyo ako at maaari ko kayong idemanda. Banda nito. Natigilan si David sa narinig. Alam nitong hindi nagbibiro ang dalaga. O ano, hindi ka nakapagsalita dahil alam kong matatalo ka, diba? Nanguuyam na sabi ni Risa. Kung inaakala mong bobo ako ay nagkakamali ka, Papa. Sabi nitong itinuro pa ang ulo. May utak rin ako. Nanggalaiti si David sa galit ngunit wala itong magawa. Sinapo na lamang nito ang sariling ulo at saka bumuntong hininga. Napapailing naman si Jonah habang nakatingin sa dalawa. Pakiramdam niya hindi na darating ang panahon na magkakasundo ang mga ito. Jonah, si Risa, nakasagasa ng bata. Sabi sa kanya ni Soren nang lapitan siya nito sa library. Ano? Namilog ang mga mata ng dalaga sa narinig. Namatay ang bata at galit na galit sa kanya ang ama ito. Gustong saktan ng kapatid mo. Halos liparin na ni John ang presentong kinaroroonan ng kapatid dahil sa pag-aalala. Sinamahan siya ni Soren. Nang dumating sila sa presidento, ay naabutan nilang pabarang-barang sinagot ni Risa ang pulis na nag-iimbestiga dito. Na-damage has been done. Huwag ka nang tanong ng tanong dyan. May pera naman ako. Mabayaran ko kahit magkano ang ama ng batang nasagasaan ko. Anitong sinulya pa ng isang matangkad na lalaking nagpupumiglas na makawala sa pagkakahawak ng isang pulis. Marahil ay gusto nitong sugurin si Risa. Si John ang humingi ng paumanhin sa inaasal ng kapatid at saka dinala sa isang tabi ang ama ng biktima at kinausap na huwag nang ipakulong si Risa. Mabilis ang pagpapatakbo ng kapatid mo at parang siyang may-ari ng kalsada kaya nasagasaan niya ang anak ko. Galit na sabi ng lalaki na hindi na pagilan ng pagluha. Ang dapat yan sa kapatid mo ay makulong habang buhay. Nakaramdam ng awa si Jonah sa lalaki. Kahit sinong nasa kalagayan ito, ganun din ang magiging reaksyon. Pero kahit naman ho ipakulong ninyo ang kapatid ko, ay hindi na magbubuhay ang anak niyo. Maingat ang wika ni Jonah. Hay naku Jonah, huwag ka nang mag-aksaya ng laway sa pakikipag-usap sa busabos na yan. Hayaan mo siyang magdemanda. Total ay wala namang perang pambayad sa abogado yan. Singit ni Risa sa mataray na tinig. Hindi niya namalayan ang paglapit nito. Tangkang susuntukin ng lalaki si Risa.
Ngunit hindi nito na ituloy dahil humarang si Jonah. Huwag ho nating daanin sa init ng ulo ang lahat. Pag-usapan ho nating mabuti to. Pangangalo pa rin ni Jonah sa ama ng biktima. Ang dami mo pang pasakali, Jonah. Sabi ni Risa na dumukot ng limpak-limpak na pera sa dalang shoulder bag at saka ibinato sa mukha ng lalaki. Nakita ni Jonah ang itong gumuhit sa mukha ng kapatid nang damputi ng lalaki ang perang nagkalat sa simento at ipinasok sa bulsa. Walang imik si Jonah habang pabalik sila ni Soren sa school. Iniisip niya ang naging reaksyon ng ama ng biktima. Parang nahirapan siyang paniwalaan na tinanggap nito ang perang kapalit sa buhay ng mahal nitong anak. Hindi ka ba natutuwa na solve na ang problema ng kapatid mo? Pukaw ni Soren sa kanyang pananahimik. Bahagya lang siya nitong tinapunan ng tingin dahil nakatuon ang pansin nito sa pagmamaneho. Siyempre natutuwa, pero wala sa mukha niya ang pagkatuwa. Kaya lang ay naaawa ako dun sa ama ng bata. Pagtatapat niya. Hindi ka dapat maawa dun dahil halang ang kaluluwa nun. Hindi mo ba nakitang marami siyang tattoo sa katawan? Kalalabas lang nun sa kulungan. Kilala ko ang taong yun dahil siya ang gumahasa sa maid namin. Leader siya ng akyat bahay gang. Kaya nga siya nakulong ay dahil naabutan namin sila. Saktong inilalabas ang mga gamit sa bahay. Nakaramdam ng matinding takot si Jonah sa narinig. Pero bakit nakalabas yun? Tanong ni Jonah na hindi mapalagi sa pagkakaupo. Hindi ko alam. Basta ang pagkakaalam ko'y nakulong siya when I was 10 years old. Hindi ko siya makakalimutan dahil may palatandaan ako sa kanya. Yung tattoo niya sa braso na pangalan niya. Nakita mo ba yun? Yung Luis Duran? Hindi ko napansin. Sagot ni John ang lalong kinabahan. Alam mo, masama ang kutob ko, Soren. Natatakot ako na baka gumanti ang taong iyon at patayin ang kapatid ko. Itinigil ng binata ang kotse sa tabi ng kalsada at tumitig sa kanya. Umusina si Risa na nakasunod sa kanila at saka huminto sa kanilang likuran. Ano bang ginagawa ninyo dyan? Tanong nito sa tonong nangitinta. Tayo na sa school. Mauna ka na, Risa. Sabi ni Soren na hindi tingnan ng babae. Nagalit si Risa at pinasibad ang sasakyan. Napapailing si Jonah habang sinundan ng papalayong kotse ng kapatid. Sakit talaga ng ulo ang kapatid kong yan. Nakita mo, kasasagasa lang niya pero hindi pa rin nag-iingat sa pagmamaneho. Ang layo-layo talaga ng ugali niyo ni Risa. Pati mukha ay magkaiba kayo. Boses lang ang pareho sa inyong dalawa. Kamukha kasi ako ng papa, samantalang si Risa ay kamukha naman ni mama. Sabi ni Jonah na lumungkot. Sayang hindi ko nakita ng personal ang mama. She died when I was only 1 year old. Ano naman ang kinamatay niya? Namatay siya sa panganganak kay Risa. Minsan ba ay naisip mong sana ay si Risa na lang ang namatay noon at hindi ang mama mo? Biglang naitanong ni Soren. Honestly, minsan ay naiisip ko lang. Pero nilalabanan ko dahil alam kong hindi tama. Matapat na sagot ni Jonah. Pinatakbo ni Soren ang kotse ng mahina. May pagtatapat ako sa Jonah, pero sana ay huwag sumama ang loob mo. Ano yun? Pinadalhan ako ng love letter ng kapatid mo. Sagot ni Soren sabay bukas sa compartment. Kinuha nito ang sulat at tinabot sa kanya. Binasa yun ni Jonah. Hindi nagsisinungaling ang mga titik. Si Risa nga ang sumulat. Bakit niya ginawa sa akin to? Nakaramdam si Jonah ng magkahalong hiya at sakit ng kalooban. Hindi ko nga maintindihan niya ang kapatid mo. Sabi ni Soren na nangunot ang no. Pero nung matanggap ko ang sulat na yan, ay iniisip ko na sinusubukan lang niya ako kung gaano ako katapat sa iyo. Nakahanap ng buwata si Jonah sa sinabi ng nobyo. Siguro nga.